Sige, para sa ating paghimay ngayon, isipin mo na lang parang nasa isang korte tayo. Isang theological courtroom. Oh, okay. Gusto ko yan. Ang nakasalang sa paglilitis ay isang napakalaking tanong. Sino ba talaga si Jesus? At ang mga ebidensya natin, itong koleksyon ng mga tekstong teolohikal na dala mo. At ang misyon natin ay suriin, di ba? Suriin ang mga testimonya, pakinggan ang mga saksi, at intindihin kung bakit sa kabila ng lahat parang nahati ang desisyon. Eksakto! At ang pinakasentro ng kasong to ay yung koneksyon ng tatlong bagay. Pagpapatawad ng kasalanan, ang pagtanggap sa banal na espiritu, at siyempre ang pagkakakilanlan ni Jesus bilang anak ng Diyos. Pero may sinabi ka kaninang twist. Oo. Yung twist sa dulo ng paglilitis na to, na madalas iniiwasan sa mga diskusyon, ay ang papel niya hindi lang bilang, alam mo na, isinasakdal, kundi bilang ang pinakamataas na hukom. Wow, okay. Parang isang courtroom drama na may malaking-malaking twist. Sige, buksan na natin ang kaso. Sige. Ang unang ebidensya na nakalatang dito sa mga dokumento, galing sa Gawa 2.38. Sabi rito, magsisisi, magpabinyag sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kapatawaran ng kasalanan at tatanggapin ninyo ang banal na espiritu bilang regalo. Parang instructions. Parang isang set of instructions, oo. Isang legal na proseso para makapasok sa kasunduan. Eksakto. At dito inilalatag ng mga manunulat ang isang napakalinaw na chain of command o chain of events. May daloy. May daloy, oo. Parang ganito ang argumento nila. Ang anak, si Jesus, minana niya ang pangalan ng Ama, isang pangalan na may otoridad. Okay. Dahil dito, ang banal na espiritu, dumadating siya sa pangalan ng anak. So kapat ang isang tao naniwala sa pangalang yon, Doon na papasok yung kapatawaran. tama, pinapatawad ang kanyang mga kasalanan at sa taong pinatawad na iyon, doon na nananahan ang banal na espiritu. May lohikal na daloy, di ba? Mula sa Ama, pababa sa anak, at papasok sa mananampalataya. Dito nagiging personal ang lahat, no? Kasi ayon sa mga source, kapag nangyari na yan, kapag nanahan na sa iyo ang espiritu, ang katawan mo raw ay nagiging kabanal-banalang dako, most holy place. Napakabigat na konsepto. Sobrang bigat, hindi ka na lang basta isang tao, nagiging templo ka. Binabago nito ang buong pananaw mo sa sarili mo. At para mas maintindihan natin ang bigat niyan, gumagamit ang mga teksto ng isang partikular na salita, parakletos. Paraclete sa English. O paraklit. At ang interesting dito, ginagamit nila ang terminong ito para sa dalawang persona, sa anak at sa banal na espiritu. Teka, paano yon? Bakit pareho silang tinatawag na ganoon? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin kasi nito ay tagapagtanggol, mga aliw o tagapamagitan. Isipin mo na lang na may legal team ka. Sinasabi ng mga source na si Jesus ang parakletos mo sa langit. Ang abogado mo sa tabi ng Ama. Oo, pero ang banal na espiritu naman ang parakletos mo dito sa lupa. Nasa loob mo mismo. Okay. So meron kang nasa Supreme Court at meron kang bumubulong sa'yo habang nasa trial? Ganon nga. Iisang function pero nasa dalawang napaka-critical na lokasyon. Pareho silang gumikilos para sa kapakanan mo. Malinaw. Okay, kung ganun, parang ang linaw-linaw na ng kaso. May proseso, may personal na resulta, at may dalawang tagapagtanggol. Parang close case na. Oo, sinasabi pa ng mga source na may tatlong pangunahing saksi sa pagkakakilanlan ni Jesus, ang Ama na nagsalita mula sa langit, ang Anak mismo at ang banal na espiritu. Parang ironclad case na. Pero eto yung hindi ko maintindihan. Ano yun? Kung ganong kalakas ang ebidensya, bakit napakaraming tumanggi? Para sa akin, yun ang tunay na misteryo dito. Dito na nga nagiging mas malalim ang pagsusuri ng mga source sa psikolohiya ng pagtanggi. Hindi lang basta ayaw ko. Hindi. May mga specific na dahilan. Hinahati ng mga teksto ang mga tumanggi sa tatlong grupo. Ang una, si Satanas. Ang pagtanggi niya ay hindi passive, agresibo. Oo. Aktibo niyang sinubok at ayon sa argumento ng mga teksto, siya ang nag-udyok sa pagpatay sa anak. Deklarasyon ng gyera talaga. Total opposition.
Okay. Paano naman yung pangalawang grupo? Ang pangalawang grupo ang mga masasamang espiritu o demonyo. At dito medyo kakaiba kasi kinikilala nila kung sino si Jesus. Oo nga no. Sa mga salaysay, sila pa yung sumisigaw. Sila pa mismo ang sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Alam nila ang katotohanan. Pero ang kaalaman na yon ay hindi nagre-resulta sa pagsunod. Nagre-resulta lang ito sa takot. So, hindi sapat ang intellectual agreement? Eksakto, yun ang punto. Ang pag-alam sa katotohanan ay hindi sapat para maligtas. Okay, gets. Pero yung pangatlong grupo, ang mga tao, particular yung mga leader ng relihiyon, sila yung pinakakomplikado, di ba? Tumpak. Kasi sila yung may hawak ng mga kasulatan, sila dapat yung unang nakakilala. At dito talaga nag-focus ang analysis ng ating material. 3 pangunahing motibo ang binibigay sa pagtanggi nila. Una, sabi sa mga teksto, mas minahal nila ang kadiliman kesa sa liwanag. Dahil masama ang kanilang mga gawa, ayaw malandad. Ayaw nilang malandad. Pangalawa, mas mahalaga sa kanila ang pera at kapangyarihan. Ang katapatan nila ay nasa yaman at estado, hindi sa katotohanan. At yung pangatlo, yun ang pinaka-ironic sa lahat. Parang plot twist. Ito nga, ginamit nila ang mismong kasulatan, ang libro na dapat sana'y magtuturo sa kanila tungkol sa Mesiyas bilang sandata para bigyan katuwiran ng kanilang kasakiman. Imbes na hanapin ang katotohanan, ginamit nila para ipagtanggol ang sarili nila. At sa huli, para ipapatay siya, ginamit nilang panangga ang katotohanan laban sa mismong katotohanan. Wow, yan ang mabigat. So, ang sinasabi ng mga teksto, ang ugat ng lahat ng ito ay hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya, Hindi. kundi dahil sa isang desisyon, isang pagpili, ayaw nilang sumunod. At dahil doon, may isang linyang napakabigat sa source. Sinasabi na hinayaan daw ng Diyos na mabulag ang kanilang pag-iisip. Oo, pero kailangan nating maging maingat dyan. Hindi ito parang kidlat na bumaba para bulagin sila. Ang pag-frame ng mga source dito ay hindi parang punishment. So, parang consequence? More like a spiritual law of cause and effect. Kung pipiliin mong tumitig sa araw sa kabila ng babala, masisira ang mata mo. Hindi yun parusa mula sa araw. Resulta yun ng pinili mo. Ah, okay. Gets ko. Ang argumento dito, kapag paulit-ulit mong tinatanggihan ang katotohanan, darating ang punto na masisira na ang kakayahan mong makita ito. So, may pananagutan pa rin sila. Okay, this raises an important question para sa akin. Kung ang pagtanggi ay pagpili at may resulta, ano naman ang implikasyon ng pagtanggap? At dito na papasok yung sinabi kong twist. Yung tungkol sa papel ni Jesus. If we connect this, dito na nga pumapasok ang pinakamabigat na papel niya ayon sa mga source. Hindi lang siya tagapagligtas, at ito na yon. Sa kabila ng lahat ng patotoo, ng lahat ng testimonya, ang isa sa pinakamahalagang papel niya ay ang pagiging hukom. Isang konsepto na hindi masyadong sikat. Oo, pero ayon sa mga dokumentong ito, ito ang sentro ng lahat. At may napakalinaw na lohika kung bakit. Unang punto ng argumento, ipinaggatiwala ng Ama ang lahat ng paghuhukom sa anak. Bakit daw? May isang sipi na nagsasabing hindi hinahatulan ng Ama ang sinuman, kundi ipinagkatiwala niya lahat sa anak. Para daw parangalanan ng anak kung paano pinaparangalan ang Ama. So, ano ang magiging basehan ng paghuhukom na yan? Kasi dito laging may debate. Pananampalataya lang ba? Ayon sa mga source na ito, malinaw na hindi. Paulit-ulit at talagang inuulit-ulit na ang bawat tao ay hahatulan ayon sa kanyang mga gawa. Gawa talaga. Ang mga gawa na siyang bunga ng kung ano ang nasa puso, ang magiging pangunahing ebidensya sa korte. Teka, pero paano yung konsepto ng biyaya o grace? Sabi rin sa source na ang kaligtasan ay regalo. Parang may tension dyan, paghatol base sa gawa versus biyaya na regalo lang. Magandang tanong yan. Ang paliwanag ng mga teksto ay ganito. Ang biyaya inaulok sa lahat. Pero may kalayaan ang tao na tanggahan ang biyayang iyon. So pag tinanggihan mo. Ang pagtanggi sa biyaya ay katumbas ng pagpili sa pagsuway. Parang may nag-abot sa'yo ng salbabida habang nalulunod ka, tapos tinabig mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung nag-abot. Oo nga. Ang pagpili mong tanggahan ang tulong ang siyang resulta ng kalagayan mo. So ang paghatol ay hindi dahil sa kawalan ng biyaya, kundi dahil sa aktibong pagtanggi dito. Okay, malinaw.
Pero ito ang pinaka-critical makanong para sa akin. Sa lahat ng nilalang sa langit at lupa, bakit si Jesus ang qualified na maging hukom? Anong credentials niya? At ito na ang ultimate aha moment sa mga tekstong ito. Ang argument ay hindi lang basta pinili siya ng Ama. Mas malalim pa dyan. So hindi lang dahil sa posisyon? Hindi, ang core insight dito ay nakuha niya ang karapatan sa isang moral na level. Isipin mo ang isang kompetisyon na may napakahigpit na rules at sa lahat ng sumali, iisa lang ang perpektong sumunod sa lahat ng patakaran. Siya lang ang walang foul? Siya lang. So, siya lang ang kwalifikadong humusga sa lahat ng iba pa. So dahil siya, bilang tao, Oo, si Jesus sa kanyang pagiging tao ang nag-iisang nilalang na perpektong sumunod sa mga utos ng Diyos. At ang ultimong patunay, ang muling pagkabuhay? ang muling pagkabuhay niya. Dahil kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang pagdaig niya sa kamatayan ang resibo na siya ay matuwid. Okay. Kaya dahil sa kanyang perpektong pagsunod bilang isang tao, siya ang may karapatan at kwalifikasyon na humatol sa lahat ng hindi sumunod. Ang otoridad niya ay hindi lang itinalaga, ipinakita at napatunayan. Siya ang standard. Grabe. So hindi ito arbitraryong kapangyarihan. Meron itong legal at moral na basehan. Ang perpektong sumunod ang huhusga sa mga hindi sumunod. Ang bigat, no? Ang bigat nun. At siguro dahil dyan, tinatalakay din ng mga source ang ilang tinatawag nilang kakatwang argumento. Mga baluktot na pag-iisip. Oo, na lumalabas kapag hindi naiintindihan tong konsepto ng paghuhukom. Halimbawa, yung ideya na okay lang gumawa ng masama para mas lumabas ang kabutihan. Yan mismo. Tinutuligsan ng mga manunulat ang mga ideyang tulad ng dahil mas nakikita ang kabutihan ng Diyos kapag ako'y nagkakasala, hindi niya dapat hatulan ng kasalanan ko. O kaya yung mas delikado. Yung mas delikado, maaari akong magsinungaling o gumawa ng masama para lang maipalaganap ang ebanghelyo. Parang the end justifies the means na argumento. Pero sa theological na konteksto, Oo, ang tawag ng source dito ay mentalidad na wala sa katinuan. so ano ang pangunahing kontra-argumento ng mga teksto laban dito? Paano nila sinasagot yan? Ang argumento ay, ang ganitong pag-iisip ay isang kumpletong hindi pag-unawa sa kung sino ang Mesiyas. Sinasabi ng source na ang Mesiyas ay, una sa lahat, isang hukom ng mga makasalanan. Okay, so paanong kukonsintihin ng hukom ang kasalanan? Eksakto. Paanong kukonsintihin ng isang matuwid na hukom ang kasalanan para lamang makamit ng isang mabuting layunin? Ang paggawa ng masama ay paggawa ng masama. Ano man ang intensyon mo. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano natin, ayon sa mga tekstong ito, malalaman ang pagkakaiba ng tunay na pananampalataya sa isang deklarasyon lang? Kung hindi sapat na sabihing naniniwala ako. Oo, yon. Ang punto ng mga source ay ito. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang isang bagay na sinasabi ng bibig. Napatutunayan ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos na binubuod bilang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At may halimbawa silang binigay dyan, di ba? Oo, at ito ang pinakamatalas na halimbawa, sabi nila. Kahit ang mga demonyo ay naniniwala na may iisang Diyos. Alam nila ang tamang teolohiya, pero hinahatulan pa rin sila dahil sa kanilang pagsuway. So ang pagsunod, hindi lang ang pag-amin sa isip, ang tunay na sukatan. Yun ang tunay na sukatan. Ang pananampalataya na walang kalapik na gawa ng pagsunod ay itinuturing na walang saysay. Kung susumahin natin lahat, para tayong dumaan sa isang buong paglilitis. Sinimulan natin sa pagtanggap ng banal na espiritu. Ang selyo. Inang testimonya ng tatlong saksi, Ama, Anak, at Espiritu. Tiningnan natin kung bakit may tumanggi sa kabila ng ebidensya. At sa huli, nalaman natin na ang bida sa kwentong ito ay siya ring pinakamataas na hukom. At ang pundasyon ng buong sistemang ito, ayon sa ating mga source, ay katarungan. Ang paghatol base sa gawa ay hindi para maging malupit, Hindi. kundi para ilabas ang tunay na laman ng puso ng bawat isa. Para sa huli, maintindihan ng lahat ng nilalang, kasama na ang mga hahatulan, ang katarungan ng Diyos. At si Jesus ang karapat-dapat na hukom.
Dahil siya lang. Dahil siya lang, bilang isang ganap na tao, ang namuhay ng may perpektong pagsunod. Siya ang naging pamantayan na susukatan ng lahat. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, sinasabi sa mga teksto na ang Diyos ay naging tao para ipakita sa atin ang tunay na kahulugan ng pagsunod, na ang sukdulan ay ang pag-aalay ng sariling buhay. Ngunit idinagdag din sa huling bahagi ng ating source na sa krus, naramdaman ni Jesus na siya ay pinabayaan ng Ama, isang sigaw ng matinding paghihiwalay. Ano kaya ang ibig sabihin para sa'yo na ang mismong hukom na haharap sa lahat ay dumanas muna ng sukdulang pag-abandona para mismo sa mga taong kanyang hahatulan?